She's dead. It appears that way. However, I have already deduced who the culprit is. What? And that mark on her chest is a dying message. Somehow I don't think so. Who is it? Who's there? No, it was you who was behind this. One who masters the art of being a butler becomes the master of the world. The butler war that will set the planet on fire has now begun. This week's show is chock full of suspense. But please enjoy it with the whole family like you always do. The cute detective is a witness in the female teacher murder at the hot spring case. This autumn air really wakes you up, doesn't it? Yes, it certainly does, mistress. And the leaves look beautiful, too. It was an excellent idea to make a trip to a hot spring. Uh-huh, it sure was. By the way, mistress, which inn is the one that we're staying at again? That one right there. Dyan ba? Wow, mukhang classic yan Ang pinakamagandang paraan para ma-enjoy yung hot spring ay magsayang ng oras sa lumang bathhouse. Hindi ko ipaliwanag kung bakit, pero hindi maganda ang kutob ko dyan Ano? May nararamdaman ako negative vibes mula dyan. Narinig mo ba yung sigaw na galing sa hot spring bathhouse? Oo! Ano ba kuluhan na nangyari dito? Alam mo nangyari sa kanya? Bakit ganun? Hindi naman ganyan itsura niya kanina. Baka hindi ako makapagkasawa dahil sa episode na to. May krimen na naganap dito. Yun na nga ang ginawa mo Kahit minsan, hindi ko inakalang may madadaghan tayong kaso ng pagpatay dito pa sa hot spring. Nakakaaliw to. Malaking problema to. Gawa natin ang solusyon. We can't just stand here. We have to call the police. Absolutely right. This is bad. It's really bad. We won't be needing the police. You can't hide the truth from her. She's stunning and smart and loves playing games. That's right. Her name is Detective Nagi. That kindergarten bag fits you quite well. You weren't supposed to notice that. Yukichi! I always thought you were a basket case. I never knew you were this far gone. Nakikiramay ako sa'yo pero kailangan mong huminahon. Oo, naiintindihan ko. Pumunta talaga ako dito dahil may papakita ako sa inyo. Isang videotape? Oo, kararating lang ito. Naka-motorbike ang nag-deliver ng tape na to sa akin. Mukhang ate ko ang nag-record nito. I hope this is recording okay. Hey, that's this room, isn't it? It definitely looks like it. Ina, by the time you get to watch this tape, I may already be gone, and I'll have become a star up there in the evening sky. Proving, just like the song says, that only the good die young. Her ego's out of control. Did you notice how the background just changed? Here's the situation.
I was told to come to this inn in the letter. It was sent to me by an unknown stranger. The tone of the letter made me think that this person holds a grudge against me. But I can honestly say I have no idea who it is. Whoever they are, I guess they'll be coming to this room soon, but... I'm starting to get bored. Anyway, if I happen to die... Makinig ka, Hina. Kung sakaling mamatay ako habang nire-record ko to, ang may kagagawa nun ay ang sunod na taong darating at makikita mo sa video na to. Siguraduhin mong mahuhuli mong taong yun at kailangan maklaim mo ang lahat ng mga damages. Nandito na siya! Magandang lang na record. Yan pa naman ang pinaka-importante. Ang lupit niya. Parang isang nanay na nilolokong anak niya at sasabihin mo lang ng pipinong pinahiran ng honey. Hindi. Parang na niyang sinabing si Urge ng puding na niligyan ng toyo. Ang mas malala pa. Parang na Patay sa nakikita ko. Inibig ng salida ng video at pinutol ang part kung saan siya na-capture sa camera habang nagre-record. Pagkatapos nun, pinadala niya ito. Sa makatuwid, ito ang mensahe niya. Ang gustong iparating ng salarin na isa itong hamon para sa akin. Pero alam ko na ngayon kung sino talagang nasa likod ng lahat ng kaguluhang ito. Talagang Lady Nagi? Doon na nga. Ang salarin ay sabihin na. Walang iba kundi ikaw. Bakit naman ako? Paano mangyayari na isa lang naman akong guest next door dito? Oo, isa kang extra na lumabas simula noong episode 23. Lumabas na rin ako sa episode 23. Alam na ang nangyayari dito. You lured the victim out here and stay back. Don't come any closer. Try and touch me, and you'll be responsible for all the drinks I've had so far, and there's a lot. Ginamit mo pang incentive polka dot stick na napadaan lang sa kwarto. Yun ang nangyari. Accurate lahat ng sinabi ko, diba? Lady Nagi, sa totoo lang kasi. Nakuha mo lang yung ideya tungkol sa polka dot snake sa isa sa mga short story tungkol kay Sherlock Holmes. Paumahin po kay Mr. Doyle. At dahil doon, ina-arrest ka! Huwag mo ko arrestahin, hindi ako isang kriminal! Hindi, wala ka ng takas ngayon. Teka! Pag-ibig ka na lang hanip ko pinag-kriminal! Wala kang ebidensya! Lady Nagi, ako nang bahala dito! Ang galing mo hayat eh! Lady Nagi, sa palagay ko ibang taong dapat mo ituro bilang salarin. Sa totoo lang, feeling ko, ibang tao naman talagang gumawa ng krimen na to eh. Ay, sabi ko nga. These three are by far more suspicious. What? Where am I? You lured the victim out here and using a deadly speckled octopus that happened to be swimming by. You strangled her. Where the heck did that octopus come from? We weren't even in the scene, you done. Stop stalling and give yourselves up, killers. Can't you pick someone who actually had a motive? Huh? Oh, yeah, motive. That's a good point. I hadn't thought of that. Kailangan natin malaman kung sino ang taong nagtatanim at may pinakamalaking galit sa biktima. Sino pa? Ito yung butler na baon sa utang. Uy, sandali lang! Bakit naman ako tinuturo mo ngayon? Bakit ang sama ng tingin sa akin? Wala naman akong ginagawa eh! Ikaw pa naman ang taong pinagkakatiwalaan ko. Pero wala talaga akong ginagawa! Wala naman akong kasalanan dito eh! Ginamit mo pang incentive polka dot elephant! Mukha ka pa namang di makabasa pinggan pero nagawa mo Lady to. Nagi, yung mga Hello, Mr. Yama. nangyari Gusto lahat ko sa lang agubatan. ipagsabi na alam Isa ko pa na ako bigla gusto mo nagbabang sa setting pero mula hindi sa na ating nabutan bata. na Sa hindi totoo ka natin sa Africa. Narinig na mo ba ako? Kasi ako habang araw. Tama na! Ilang beses niyo ba akong kailangan patay sa episode na to? Wala nang nangyayari sa kwento dahil ang gulo niyo eh! Alam niyo bang ang hirap ng papel ko dahil ganito lang ang costume ko? Hina! Ano yun? Ayusin mo ang pag-arte at sundin mo yung script! Okay. Teka nga, tingnan niyo yun, no? Isa siguro yan sa mga iniwan niyang dying message. Dying message? Ano ba ibig sabihin nito? Hindi mo ba alam ang tungkol doon? Ipapaliwanag ko. Ang dying message ay ang hint na sinasadyang iwan ng salarin. Ito ang nagsisilbing clue para sa investigasyon ng kaso. Gets ko na. Pero ano bang ibig sabihin ng Hibiya? Magpapaliwanag ulit ako. Ang Hibiya ay isang area sa Tokyo kung saan makikita ang Toyota Ward at ang Yurakuchu. Malapit ito sa Ginza. Bilang trivia, dito rin in-install ang kauna-unahang streetlight sa Japan. Hindi namin kailangan ng trivia na yan. Kung madadecode natin ang message na to, posibleng malaman na natin kung sino talaga ang salarin, di ba? Ngayon lang nagiging parang detective story ang episode na to. Oo nga, pero grabe, hirap naman lutasin yan. Mahirap ba? Huh? Sa totoo lang, madali lang lutasin to.
Maliit na bagay lang to para sa misteryo bumabalot sa existence ng mga UFO at pyramid! Ano sabi niya? Teka lang, kailangan din ba gumamit ng ibang karakter na may salamin? Tumpak! Magaling nga, Ayate! Assistant ka talaga kita. Matalas ang instincts mo. Hindi ko alam yun. Gaya nga ng sinabi niya, ang taong gumawa ng krimeng ito ay karakter na wala dito ngayon. Ibang karakter! Tama. Siguro nagtago agad ang salarin pagkatapos niyang gawin ang krimen. Kailangan natin malaman ang lokasyon niya. Saan naman siya nagtatago? Hindi mo naman siguro nasabihin sa Hibiya yun, di ba? Tignan niyo ulit ng mabuti ang clue. Ilang beses mo mong tignan, Hibiya pa rin ang nakasulat. Hindi, may nakakalimutan ka. Ang mga buto ng p*** na nakapalibot sa mensahe ay nagsisilbi ding clue. Ang salitang nakasulat ay ang right side ng kanji kung gagamitin ang mga buto ng bilang radicals. Ang madidicode na message ay co-ed ba? O ano, ang galing ko, di ba? Oo nga, bilib na ako. At nagkataon na ang hot spring inn ito ay may co-ed bathhouse. Doon tayo dinadala ng clue. Sigurado akong dito nagtatago ang kriminal. Pero sa tingin ko talaga, Lady Nagi, imposible mangyari yun. Sino ang tunay na salarin? Itutuloy sa second half. 金目のものを早くクイーン税払った It's time for Dream Time with the Dropout Trio! Izumi, What's up? this isn't just a random shot of us three in a bath, is it? What? The minerals in this spring. No, Risa, you're supposed to do that after we eat. It's a merry-go-round of healthy ions. No, stop talking. You're not following the script. Hi, everybody. That's the wrong show. It's really nice in here. Sino ka? Magpakilala ka! Oh man, this shot is different from before as well. Miss Maria, kanina ka pa ba nandito? Ikaw pa ang salarin, Miss Maria? Hindi ako ang salarin! Nalilito na kasi ako eh. Ganyan talaga, huwag mo nang isipin yung detalye. See, shots like that are a part of every good detective story. What? We're using a towel for the sake of the broadcasting code, but in reality you never take a bath towel into a hot spring. Guys? Let's keep the hot spring stereotype going. Scene number 2. The gourmet food scene. Welcome, everybody. Please enjoy the fresh seafood we've prepared for you all. Pagkatapos ng dinner nito, magkakaroon po tayo ng magic show. Maligam-gam na si Lina para sa'yo. Ang sarap! At para naman sa third must-have, questioning sa isang bar. Anong problema mo sa akin, bata? Makikilala niyo po ba kung sino ang nasa litratong ito? Patingin nga ako. Kilala ko yan! Siya ang pisa ng kaibigan ng ate ko! At siya rin ang tapalasan ng ano sa boyfriend ko! Hindi ko siya makakalimutan at ang ginawa niya sa akin! Imbis na suspense mystery thriller, nagiging soap opera ng show na to. Ano ba? At ang fourth must-have, marami ka pang dapat matutunan! Nagiging exciting na mga nangyayari. Sa tingin ko lalo lang gumugulo eh. May malaking problema. Miss Maria, ikaw pala. Kinalabas mo lang ba sa hot spring bath? Oo. Pagkatapos kong maligo, bumalik na ako agad sa room natin. Tapos bigla ako nadatnan ng bagay na to. Ano yan, Maria? Sabihin mo na at huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Nawawala ang bangkay. Tama siya. Paano nawala yung bangkay? Nawawalang bangkay. Wala nang tatalo sa ganitong klaseng suspense. Malaki yung posibilidad na hindi na malulutas ang kasong to kailanman. Sino naman ang makakaisip na kunin ang bangkay? Sino pa ba? E di yung salarin. Yung salarin? Yun na nga. Baka gusto na niya gumawa ng kaguluhan para mataranta ako at masira ang investigasyon. Kung ganon, kailangan na to. Bakit mo tinawag? Kailangan natin sila. Sigurado mo tutulungan nila tayo sa paghanap ng clue. Dahil ito, may nakita po kami sa ilalim ng mesa. Ito ay... Parang isang voice recorder. Patingin nga. Para yan ang sigaw na una nating narinig nung bago pa tayo pumasok dito. Mukhang yan nga yun. Pero bakit? Ano ang katotohanan sa likod ng krimeng ito? Alam ko na! My dear
Watson. Nalutas ko na ang kaso. Ha? May D. Watson? Next Nagy's hint! Videotape! O ano? Alam niyo na ba kung sino ang kriminal at ang trick na ginawa niya? Excuse me? Ang inang candy? After little creep! Huh? Little creep! Ha? Sandali lang po! Yung candy ko! Little creep! Ay, kakainis naman. Hindi talaga sineselebrate ang Halloween dito sa Japan. Hindi naman yan ang trick na tinutukoy ko. Bakit bigla naman tayo napunta sa lugar na to? Ganyan talaga. Pag narating na ang climax, ang mga eksena sa may bangin ang palaging ginagamit sa isang suspense thriller. Magiging perpekto ng lahat kung meron tayo. Ipapaliwanag ko na ang katotohanan sa likod ng krimen ito. Ano? Ang crime scene na hindi talaga ang kwarto kung saan natin natagpuan ang bangkay ng biktima. Ha? Kung ipagpapalagay natin na nangyari ang krimen sa ibang kwarto at ibang hot spring bathhouse, magiging malinaw na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Isa-isahin mo para malinaw sa amin ang sinasabi mo. Oo, sige. Una, nakita ang salarin at ang biktima sa isang hot spring bathhouse. Ni-record niya ang sigaw ng biktima gamit ang voice recorder. Matapos yun ay dinala niya ang biktima sa isang kwarto sa ibang hot spring bathhouse na kapareho ng kwarto kung saan natin natagpuan ang bangkay. At gamit ang timer, pinarinig niya sa ibang ni-record niya sigaw ng biktima para isipin nila na may nagawa na krimen. Naninig mo ba yung sigaw na galing sa hot spring bathhouse na yun? Oo. Masusing pinagplanuhan ng salarin ang lahat para magkaroon siya ng alibay. Excuse me, sir. Question lang po. Ano yun? Yung ebidensya. Sa tingin ko kasi hindi sapat na pruwebang voice recorder para patunayan yan. Ganun ba? Ang tanging ebidensya na kakailanganin natin ay ang videotape. Yun lang. Nandito na ang lahat. Play. I hope this is recording okay. Wala naman ako nakikitang kahina-hinala dito Wala ka bang napansin kakaiba sa wall scroll? Kilatisin mo ng maigi. Aba, ibang-iba yun sa totoong kwarto. Hindi ko napansin yun. Yun mismo. Nakalimutan ng salarin ang maliit na detalye nito. At ito rin ang magbubuking sa kanya. Meron ding 4 pang pagkakamali. Ang sino mo makakuha dito ng tama ang makakakuha ng... Sa dami ng deductions natin, alam niyo na siguro kung sino ang salarin. Sino nga ba? Pero kasi sa atin ang late nang dumating. Oo nga, at ang taong yun, ang siya rin nagdala ng videotape sa atin, hindi ba? Siya mismo nagsabi tungkol sa motorbike delivery, kung kailan natanggap ang video at ang iba pang mga detalye. At kung ang taong yun ang tunay na salarin, magiging malinaw na rin sa wakas ang lahat. Kung ganoon! Ako? Miss Nagi ko, hindi sumagi sa isip namin na ikaw ang may kagagawa nito. Pero napaniwala mo kami, ang galing! Walang maghihinala na siyang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya siya ngayon ang kahina-hinala. Bilib din ako sa inyo. Hindi ko akalain mahuhulaan niyo yun. Oo, tama siya. Ako nga may pakana ng lahat ng to. Hindi, mali kayo. Hindi si Hinagi ko ang tunay na salarin. Ano ka ba? Huwag mo naman ako agawan na eksena dito. Sa gulat ko, nawala ng bisa ang anesthesia. Ako lang ang tinuturo ng mga ebidensya bilang salarin. Kung ganun, magiging simple lang at boring ang kaso. Medyo mahirap nga malaman kung sino nagsasalita, kaya huwag mo nang gamitin ng boses ko. Lalo! Meron kayong isang bagay na nakakalimutan. May isa pang kahina-hinalang tao na hindi niyo pa pinagsususpechahan. May isa pa? Oo, at ang tinutukoy ko ay... Sino sa simula? Ang boses na naririnig niya mula sa itaas! Ako? Pero Lady Nagi, hindi ba parang mahirap paniwalaan yan? Convincing nga yun eh. Sa tingin ko, hindi yung matatanggap ng mga manonood. Baka mainis na sila. Ito ang suspense story na ako mismo ang gumawa at gumanap bilang part ng cast. Kaya walang sino man ang pwedeng magreklamo. Isang tidal wave! Patay sa kain na! Hindi ko na kaya tasin to! Ate, itipid yung mga eksena ko sa episode na to! Ante na to, ha? Ayoko na! Bangkay ka lang sa episode na to, kaya dapat hindi ka na nare-revive! Ayoko magpatay pa tayo forever, no? Sinisira mo ng script na pinagpuyatan ko! Ngayon, mapipilitan na akong gawin ito! Oras na para mag-relax! Ay, nako.
best na gawin sa panahon ng taglagas ay magbabad sa natural hot spring, diba? Talaga? Nakakapag-relax lang tayo. Oo siya, sige. Mag-relax lang kayong lahat dyan at mag-enjoy. Para na akong nasa Bakit sobrang liit ng hot spring ba't para sa mga lalaki? May sinasabi ka ba? Huwag kang gagalaw! Naiipit ako! Naiipit? Sinabi na huwag kang gagalaw eh! Yan ang tinatawag na Gluton Dreamy Mood. Sobrang haba ng episode na to. Next time, may sibling rivalry naman. Uy, nga pala, may nakalimutan tayo. Wala na tayong natitirang oras. Lumabas ka na! Mysterious Dark Butler 2! Talunin mo si Hayate Esaki. Dalhin mo siya dito ng buhay! Dalhin mo siya dito ng buhay! Go! B! Etong sa'yo! B! Hayate Blaster! Go! Tandaan mo to! Babalikan kita! Bahala kayo, mga pahamak na Mysterious Butler! Ano ba itong ginagawa ko? Butler Report! Whee! Boing, boing, boing! I'm Nagi Sanzanen. And I'm Hayate Ayasaki. And I'm the goddess Yukiji Katsura. Why are you here, Miss Katsura? Because people can't get enough of me. Anyway, when is my song going to be finished, huh? I don't think they're making one. It just wouldn't sell. Although maybe if you did a duet with Tama. Listen to you, Mr. Music Big Shot, coming up with new ideas. Next week's special guest will be the hamster. See ya! Oh, so you used to call Miss Sequoia Big Sister when you were little, mistress. That's really cute. I'd prefer to forget that. Nagi never used to help me with the kids. As long as I've known her, she's always been a selfish little brat. Stop being so mean to me. If I had little brothers and sisters, I'd take way better care of them than you ever did, Sequoia. Oh, really? Why don't you prove it then? Got it. Next on Hayate the Combat Butler, do you like rich, pretty ladies? Did you know that Orville Wright, the younger brother, was actually the first one to fly?